Ngayon, meron na nga ditong mga bunga. Ito yung mga unang bunga. Ang sabi kasi doon sa sa mga talagang nagtatanim ng pakwan ay ito mga mga siguro mga 4 days. Mga 4 days ito. Sabi doon sa mga nagtatanim ng pakwan, yung unang bunga ay tinatanggal daw talaga. Yan muli sa mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero, panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon. Haba-habang araw na hindi ako nakapag-vlog. So ngayon ang iba-vlog ko ay hindi yung crayfish, kundi ito yung ating pakwan dito sa aking backyard. Meron ako dito 20 puno, ayan. So malalaki na po yan, hindi ko lang siya nakuna noong mga naunang malalaki na po yung ating pakwan diyan. Ayan. So ito po first time kong magtanim ng pakwan at first time ko rin na mag-alaga ng pakwan. Ito, ano lang to, tawag dito, trial and error ko po to. So dito ako nagsubok, 20 puno. Titingnan ko kasi may plano ako magtanim ng pakwan doon. Hindi naman tayo magrenta ng pwesto. Kapag napaayos ko ito lahat, kapag naging maganda po ang resulta nito sa pag-aalaga, so yun na po yung susundan ko. Sa bagay, marami namang sa mga YouTube ako nanonood para kung paano mag-alaga ng pakwan. So ito na nga yung ating pakwan ngayon. Bali na to sa mga, hindi ko masyadong natandaan kung kailan ko itinanim. Siguro kung hindi ako nagkakamali, mga 6 to 7 weeks na po to. At ito na po yan, may mga bunga na yan. So ang ginagawa ko, tinatanggal ko po yung shoot niya para mag-focus siya dito kasi ano pa lang po to, mag-focus siya dito sa main vines niya. Ngayon, meron na nga ditong mga bunga. Ito yung mga unang bunga. Ang sabi kasi doon sa mga talagang nagtatanim ng pakwan ay ito mga siguro mga 4 days. Mga 4 days ito. Sabi doon sa mga nagtatanim ng pakwan, yung unang bunga ay tinatanggal daw talaga. Kasi nga deform. So nangihinayang ako na tanggalin. And then at the same time ay experiment na rin kung ano talaga mangyayari. At meron pa rin dito ako isang malaki. Ito mas matanda ito. Ito na nga. Ang sabi kasi talaga ng mga expert na nagtatanim, yun daw talagang unang bunga ay deform. So hindi ko muna siya ito mga 5 days ito 4 days. Ayan, deform na nga siya. Ngayon nangihinayang ako na tanggalin. Pero tatanggalin ko po tong isa na to kasi meron na po siyang pangalawang bunga dito. Ang patutuloyin po natin itong pangalawang bunga. Ayan. Tanggalan natin ng shoot. Ito yung pangalawang bunga niya. Tatanggalin ko na itong unang bunga para mag-focus naman siya dito sa unang bunga. Titingnan ko kung ano talaga yung magiging resulta. Ito na nga, tatanggalin ko na nga to. Sayang. Yan. Tinanggal na. Ayan, deform nga talaga siya. Hindi siya pantay. So, tinanggal ko na to para hindi na magtagal, mag-focus siya dito. And then, pabubungahin ko pa siya ng mga dalawa. Ayan, marami na to mga bunga dito. Yung mga unang bunga, itong vines na, itong bagi na to, meron siyang isa dito. Unang bunga yan. Ito naman, meron din to. Ito. Yan, unang bunga din po yan. So, hayaan ko muna itong medyo na to. Itong isa na to, meron ng pangalawang bunga. Ito. Meron na siyang pangalawang bunga dito. Yan. So, tanggalin ko na rin ito isa na to. Pero sayang, kung kailan malalaki na, Pero deform talaga siya, Sayang daw, ang sabi doon sa mga magsasaka talaga na expert nito, mapupuko para wag mapukus yung mga nutrients dito. Kasi unang bunga nga naman, sisip-sipin niya, tapos ganyan lang ang forma niya. So, patuloyin natin. Ang tanggalin ko na rin to. Pero mukhang maganda, wag mo na. Experiment din tayo ng may diretso tuloy yung unang bunga. Ang ginawa ko nga pala sa isang puno, iwan ko doon sa mga expert natin. Comment naman po kayo dyan. Sa isang puno, ang ginawa ko ay pinatuloy ko po 3. 3 po yung sanga na pinatuloy ko dyan sa isang puno. Kaya ganyan po siya karami. May 3, may 4. Katulad ditong isa na to. 4 po ito. 4 na bagin. So, tinatanggal ko lang itong mga shoot niya rito, itong mga nagtatalbos para ang kanyang nutrients ay mapokus po doon sa tawag dito, sa dulo, sa kanya sanga. Yan, tanggalin lang natin. Pati itong sirang dahon na to.
So pagka ganito pa lang kukunti, naaalagaan talaga. Pero pag siyempre, pag maramihan na yan, wala na, hindi mo na mapapansin itong isa na to. Tanggalin ko na rin to dito sa puno. Pag ginagawa ko po dito, kung gusto po ninyo mag-alaga sa mga backyard, ang ginagawa ko lang dyan, kung bakit napapatatlo, napapaapat yan, kapag ganito na ang ano niyan, dito. Kapag kalima na ang ano, katulad dito, nahuli kasi ito eh. Ito yung mga nahuli. Kapag may 5 ng dahon, pinuputol ko lang yung sanga, yung talbos. O pagkaputol ng talbos, magsasanga po yan. Ito na yung bagong sanga. Yan, 3. So patutuloyin natin yung 3 na yan. Tingnan natin kung ano yung ano dyan. Ayun, so yun lang mga kalakwatsero. Abang-abang naman ngayon dito sa ating tanim na pakwan. At ang katunayan, meron pa rin ako mga ubas dyan. Saka ko na ibibidyo yung mga ubas na tanim ko dyan. Ngayon kasi ang liliit pa. O, nasa 2 months na po yan. So ngayon, dito muna tayo sa pakwan. Ito. Ito, pangalawang bunga na rin to. Unang bunga. Ito, unang bunga. So malamang yan, matatanggal din talaga. Dito may unang bunga tayo dito. Ito yung bagin niya. Ito, pangalawang bunga. So, malamang ito, puputulin natin ulit. Ito naman yung pangalawang bunga kasi may unang bunga dito yan, bansot to. Ayan o. Tanggalin na natin to para hindi na makaano. Yan yung unang bunga niya. O. Ito kitang-kita na deform na talaga siya. Pero dito kasi, nung mga ilang araw pa lang, 2 araw, sabi ko sayang naman tanggalin. Ngayon, 5 araw, ayan na siya. So kaya 5 days daw po talaga ang fruit selection natin. Doon sa mga unang bunga. Okay, so ito naman, natanggal ko yung talbos kasi nito, kaya tumigil. Ayan o, 2 pinagputulan o, sayang. Hindi ko muna hinintay, akala ko may tatalbos dito. Ayun tuloy, natigil tuloy. Ayun, may tumubo rito, pababayaan ko yan, tumubo na yan. Wala pa namang bunga yan. Walang bunga o. Sayang. So, sa ngayon, yun lang mga kalakwatsero, 20 puno yan lahat. Pero, sa kada isang puno, may 3-4 po siya na pinasanga ko. So, ibig sabihin yan, marami na rin po yan. At bawat sanga, ang plano ko, bawat vines na ganyan, ang plano ko, 2, 3 ang pabubungahin natin. O, di marami tayong konsumo ngayon yan. Kaya pag namunga po yan. Sabagay, hindi magsasabay-sabay. Ito, ang kasabay ito, itong 3 puno at saka itong isa na to. Ito, may bunga na rin to eh. May bunga na rin to, isa na to. Ayan o. Unang bunga. Unang bunga. Ito ring bagay na to, unang bunga. Ayan, 2 lang ito. Ito isang puno, pero 2 bagin po ang pinatuloy natin. So, tingnan natin dito kung mamumunga ulit sila dito. Pinuputol ko lang talaga yung mga nagsasanga para mag-focus po sila dito sa main na sanga nila. Ito naman, ginawa ko nito 4. Ito kasi 2 ba to? O 2 puno to eh. 2 puno, 2 para hindi masyadong maaksaya sa abono. Katulad dito, 2 puno. O 2 puno to, kaya ginawa ko 2 din ang 2 lang ang tawag dito. Ang patubo ng bagin, kaya bali 4 yan sa 2 puno. So, yan, araw-araw ko lang po nakakalibang. Araw-araw ko lang siya tinatanggalan ng mga, ng shoot. Ito, katulad dito. Ayan o. Ito pa. Para yung nutrients, hindi na makuha ng iba. So, makapokus po siya dito sa main vine. Ayan o, may bunga na ulit tong isa na to. Namumunga na. Ito naman. Meron na dyan. Ito, may side shoot pa rito. Yan, tanggalin na natin yan. Ito naman, kalabasa po to. O, kalabasa, may 2 kalabasa. Dito naman, sinubukan ko itong ganito yung mga pinag-anuhan lang po yan, yung mga pinaggulayan na nilalagay dito, abono sa papaya. So, maraming tumubo, kaya ang ginawa ko, tinransfer ko, dito ko naman itinanim yung iba. Yung iba, hindi na tinransfer, nandoon siya. Okay, so sa ngayon, yun lang mga kalakwatsero. Kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At meron din pala ako doon isang puno ng
ng ampalaya. Halika. Oh. Ito yung ampalaya natin. Ang dami ng bunga. Ayan, oh. Oh. Tatanggalan din natin to ng side shoot para mag-focus din siya dyan sa ano. Tanggalin natin yung mga side shoot muna para mag-focus naman siya sa bunga, ang kanyang nutrients at saka dito sa kanyang dulo. Ayan, dito matataba na. Ayan, oh, may bunga na dito. Nagsimula na 1, 2, 3, 4, 5. Oh, may 5 ng bunga rito sa ano, sa puno. Oh, di libre libre gulay. Magkano yung ano ngayon kung bibili tayo, di ba? Kaya kung meron tayong backyard na ganito. So i-save natin sa pamamagitan ng pagtatanim-tanim ng kung ano-anong gulay. Ang dami ko diyan sa palibot, mga tawag diyan, alugbati at saka talbusan. So talbos ng kamote. Kaya sa susunod, talong na lang ang wala. Okay, talong. Meron akong pantanim diyan na sitaw, itatanim ko rin po ang sitaw diyan. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. God bless po and bye-bye.